Sek, marami pong nagsasabi na lalong lumutang daw ang problema ng substandard infrastructure projects matapos ang lindol. Ano ho ba ang reaksyon nyo? Dito ho ba, nakitaan nyo po ba nga na ito pong gumuhong ito ay kung maayos lamang ay sana nakasurvive sa ganitong kalakas na lindol? Or too early to say po? Too early to say po. No? In fairness po, no, yung mga kalye at mga tulay, nakatayo pa rin po. No? Pero syempre, kailangan i-reassess yan dahil na rin sa lakas nitong lindol na naranasan natin dyan sa Northern Cebu, Laguna. So, tuloy-tuloy lang po tayo. No? Importante po ngayon, maayos muna natin para makadaan ang mga essential goods, food, water, medicines, at the same time, fully deployed na po ang ating mga heavy equipment dyan. At marami po dito sa mga nakikita nyo po ngayon, temporarily po naayos na natin para tuloy-tuloy po ang pagdaan ng ating mga sasakyan dyan. Malawak ang naging pinsala pagdating po sa inspeksyon at retrofitting ng mga gusali, tulay. Ano po ang assessment nyo dito, Sec Vince? Gaano po kaya katagal ang rehabilitation po dito po sa Northern Cebu para masabing maibabalik yung sa normal, ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Unang-una po, no, makakaasa po ang mga kababayan natin sa Cebu, lalo na sa Northern Cebu na talaga pong on top of the situation po ang ating Pangulo. At lahat po ng ginagawa natin ay para mapabilis po ang pagbangon muli ng Cebu dito sa napakabigat na pinsalang ito. Pero immediately po, ang ina-address po natin yung immediate needs. Nandyan po si Sec Gatchalian para sa pagkain at para sa tubig. Nandyan din po ang DPWH para po tuloy-tuloy pong ma-rehabilitate natin at magawa nating passable ang mga kalye. At ito nga pong sa tulong ng Philippine Red Cross, ito pong tent city para naman po medyo hindi naman po ganun kahirap ang dinaranas ng mga kababayan natin na nakakaawa po talaga sa tabi ng unang kalye natutulog this past couple of days. So hopefully po by tonight and especially tomorrow is ma-shelter na po natin sila dito sa mga tent city na gagawin natin sa Northern Cebu. At yung pong essential facilities natin tulad ng ospital, talagang magagamit na ng ating mga kababayan na nasaktan dahil dito sa napakabigat po talagang lindol na dumaan sa atin dyan. Sa inyo ko na rin po itatanong dahil kayo po nakikita namin kasama ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-ikot sa Department of Health po, paano po ang gagawin nila? Kasi okay, after couple of days, 3 days, ito mga susunod na posibleng pagkakasakit yung kalusugan po ng ating mga kababayan. Marami na pong dumating na gamot sa Northern Cebu, lalo na kung saan maraming mga hindi lang na-injure, kundi marami din po, nakita ko mismo, no? Yung mga kababayan nating na nag-suffer ng mild stroke o ng mga mild heart attack dahil po syempre nakakaba po talaga at napakabigat po nitong dinanas nila. Nandyan na po ang mga gamot at nandyan po ang mga volunteer doctors all over the country na pumunta na po dyan galing sa ating Department of Health. Kaya tuloy-tuloy po tayo, lahat na po ng sangay ng gobyerno nandyan ngayon para po magbigay ng immediate na serbisyo sa ating mga kababayan. At ito po ay tuloy-tuloy lang at padami po ng padami ang serbisyong parating. Bago po ang lindol, Sec Vince, abala po kayo sa inspeksyon ng ghost flood control projects at paglilinis sa ahensya. Sa ngayon ho, nasa ilang porsyento na po ba ang inyong natututukan? Sabay-sabay pong nangyayari. Opo, sabay-sabay po, pero wala ho tayong magagawa. Kailangan nga pong natin gawin sabay-sabay lahat ito. Tuloy-tuloy naman po, no? Hindi lang naman ho ako ngayon ang nagtatrabaho sa DPWH, dumating na rin po yung bago nating team. Sila po ngayon, sila Undersecretary Bisnar, sila Undersecretary Turgano, sila naman po ngayon ay nakafocus dun sa tuluyan nating investigasyon. At parating na rin po ang ating bagong appoint ng ating Pangulo na si former Chief PNP Jun Asurin para po tumulong na rin po sa atin sa mga susunod na araw. Kaya kailangan nga po tututukan natin itong mga sakunang nangyari sa Masbate, sa Cebu. Ngayon po, may parating pa pong bagyo ulit sa Northern Luzon, itong Pablo. Pero wala po tayong choice. Kailangan po sabay-sabay po lahat itong ginagawa natin ito.